challenging her. Kasi, siya naman talaga source itong lahat. Siya man ang nagkalat ito sa social media. So, mabuting malaman natin from direct from the source. Kung saan nagaling ito. Ay, hindi pa ako mo. Yung sa unahin mo natin sir, tungkol sa Batangas, no? So the purpose of the hearing was that to clarify, kasi sir, di ba nagkaroon nga ng parang initial allegation na biglang nagsiba yung presyo ng drug na nakita sa bayan. Pinapakano ko lang sa kanila, mas na real score. Kasi nga, maraming insinuations na bakit masyadong overestimated. Tapos yung actual pala ay mababa. So, i-explain man nila na estimate lang talaga yun. Estimate lang talaga yun. At yung pinapunta out ko rin po nito na bagong discovery. Palagi natin sinisisi pag mayaming drugs na pumapasok sa Pilipinas, palaging trafficker niyan ay mga Chinese. Diba? Ngayon, ang nag-traffic na sa bukay, mga puti na. May mga Canadian na, may Filipino-American na. Mga puti na ang napag-alala na siya po dito. So, yun lang, pinupunta ko lang. Sir, satisfied kayo sa paliwanag ni DLLP Secretary Alba kanina? Regarding sa Yung sa ano man yan, sa yung paglilinaw niya na actual amount, yung pinakita rin yung mga video. satisfied ako. Satisfied ako. Wala naman siguro yung table nandun yung secretary, nandun yung chief PNP. Wala na siguro sila yung table na mag-savings. So, napakababaw lang nila, mag-savings sila ng luga. Ang mali lang yung estimate talaga. Masyado malayo na yung estimate. Siguro, na-overjoyed lang sila na malaking hulog ng langit na accomplishment yun. Overestimate lang nila para maganda talaga yung accomplishment na lalabas. Pero lumabas naman talaga ang totoong weight na meron lang. Actual weight. Pagkatapos natin yung bago. Sir, yung sa Coast Guard, kung they were suggesting na baka dapat magkaroon ng parang mandatory parang checkpoint. Kasi sir, nagagamit na rin daw yung pag-transport ng drugs through ports. Ano sir yung nakikita nyo doon? Yun nga daw, meron daw kasi yung ano ba yung sinabi nila sa Marina? Circular sa Marina na hindi sila basta-basta mga board ng mga private na mga sailboat o mga private na mga yate. So yun naman pala ang ginagawa ngayon ng mga sindikato, ginagamit ng mga yate para to transport drugs. So gusto nila na magkakaroon ng legislation to allow them to board anytime or to inspect upon entry dito sa Philippine jurisdiction ng mga foreign vessels na pumapasok sa ating area of responsibility. Gusto nila na i-empower sila na makapagmasita itong mga private sasakyan na ito through legislation. So, pag-aralan niya ng aking legis kung paano na gagawin yan. Sir, are we talking about Marina o Coast Guard? Na walang parang Sinusundan nila yung Marina kasi yung control sa lahat sa nag-regulate sa lahat ng mga seagoing vessels sa Marina. Ang Coast Guard kasama lang yan doon sa nag-implement ng mga regulations na yan. So gusto nila ay yung Marina circular pa yun, mabago. Pero mas mabuti kung through legislation talaga. Magkaroon ng national law, empowering them to conduct inspections from private na mga sasakyan na posibleng magagamit in transporting drugs, in trafficking drugs into our country. Di ba kung circular lang sa, di ba madali lang through the DOTR na Pwede nga, gusto nga daw naman nila na i-amen. Sa-amen Diyos. Sana, bilisan nila. Kasi kung gagawa pa tayo ng bakas, matagal. yun sa issue ng kay Morales. Ano ba to? Yung listahan na pinag-uusapan ko na nababanggit ang pangalan ng presidente na supposedly nandun sa drug list before. Paano ba? How do the public look at this, especially nowadays? You have to look at it objectively. Dapat walang halo ng politika, walang halo na
kung ano-ano man. Tingnan natin yun. We focus on the facts, on the ground. Natuwa natin yun. Kaya nga hindi ko in-adjourn ng hearing, meron pa tayo another hearing para yung additional resource persons na pwede nating imbitahan. Sir, at this, Considering na yung mga statement na gano'n, wala namang papel na dokumento na i-submit sa inyo kung mga ganong klase ng mga allegations. Paano natin tingnan yung mga Sabi ko kaya, bigla. Bigla tayo. Ang PDEA nag-claim na non-existent yung mga papilis na yan. Yun muna, sir. That's official statement kami from PDEA. So, who am I not to believe PDEA? Naniniwala ko sa kanila na wala talaga yung papilis na yan. At ito naman si Morales, na nagsasabi na siya ang gumawa ng papilis na yan, na kumalat ngayon nandun na kay Marlica, at nagkalat na sa buong social media, hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Diyan naman talaga yung dokumento. Paano nga lang, yung tawag to, yung soft copy. Soft copy yung doon sa kanya. Yung pinapakita. Hindi namin alas siya ang gumawa niya. Pirmado pa niya eh. Hindi ko rin pwedeng i-deny yun. So magdagdag pa tayo ng additional investigation para establish talaga kung sino ang nag-link dito. Sino ang nag-link dito itong papel na ito. Sir, so ano yung parang endgame nito, if ever, after ng series of hearings, ay ang patunayan na legit yung kay Morales na nandun yung pangalan ni Pangulong Marcos before? The end game Yes. is for truth to come out. Yan ang end game. Wala tayong ibang end game dito na ibang mga vested interest. Wala tayong ibang nakatagong mga agenda. Wala. Natagnan nila sa table. Ang gusto natin yung katotohanan para makorek na itong mga pangyayari nito. Kasi, remember, ito nga, unauthorized disclosure of these classified documents may bring a country down. Hindi pa pagsakin sa bansa dito dahil lang sa ganung klaseng pagpalusot dito mga papel nito. Saan yung si Maharlika is identified to be allied or supportive of former boss mo, si Klaro yan, kahit saan man yan. Punta kay Duterte, tapos punta rin kay Bongbong, tapos wala naman, ganun-ganun lang yan. So how do you feel na parang ina-accuse ka talaga no? Yes, klaro ka yun na pinost niya eh. Kaya nga, I feel insulted. And it's very unfair accusation. Because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na gusto niya yung gusto niya masusunod. No. I am the chairman. I have to run the show. Baka gusto niya na kagad na i-crucify dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya, kaya nagalit siya sa akin. How unfair these people are. Na-accuse pa ako na baka nabayaran daw ako ni Lisa Marcos. God damn. Sorry. Pina-strike out po na pinaulit na. Pinipitik mo ako ha. Sige, sir. So sa tingin mo, nagpapagamit siya? Ha? May tao behind her. Ito. Kaya nga siya inimbitahan ko. Next hearing. Inimbitahan ko siya na pumunta dito para mag-testify. Ha? Pamasahihan ko siya. Gusto niya. Oh, igastos yung pera yung komite ko. Pamasahin niya. Back and forth. Pero sir, malakas pa yung loob niya dahil out of the country siya at dami yung sinasabi na pwede. Most likely. Baka ganun. Napaka-dangerous mo, di ba? No, the very fact that ganun na lang niya kung tirahin yung chairman ng komite na nagkakandang ng honest to this hearing. Ha? Ganun na lang kung tirahin niya. Why? Because he's outside of the country. She's outside of the country. Wala bang pwedeng gawin? Pwedeng gawin yung consider, hindi lang naman ikaw, pati si Presidente, the President's family. Na, ang dami niya tinitira. As I've said, hindi ako namin personal na tao. Kahit hindi personal niya ako, still, I will treat her presence in my hearing, in the next hearing, objectively. Pero sir, wala kang info kung may tao behind her? Ha? Wala ka bang information kung may tao ba na nasa likod niya? Wala ako alam. Mahirap mag-speculate. Ako alam. Sa media, online lang. For the culture, yes. Ha? Virtual. We cannot
allow that virtual presence dahil kung magsinungaling siya, paano ko siya, i-contempt ko siya. Kung i-contempt ko siya, wala akong jurisdiction sa kanya, hindi ko siya makulong kung magsinungaling siya. Sir, unfair yan sa mga nakulong natin dito na nagsinungaling. Sa embassy. Sa embassy, sir. Sa embassy. Embassy ng Philippine Embassy. Pwede. Basta doon sa embassy. Pero yung smart kids, sir, kasi yung credibility niya, ikaw ang inakusahan na nabayaran ni President. So, worst asset yung kanyang sabihin sa committee. Still, to set the record straight, and to klaruhin natin ito lahat. Mahirap yung hindi natin maklaro lahat ito. Marami pang tao na maluloko. Marami pang tao maniniwala na kung ano-anong pinagsasabi. Kailangan maklaro natin ito. I am here for truth. Paano makuha natin yung katotohanan? Wala akong tinatago dito. Sinasabi niyo na takot ako sa Malacanang, na gano'n-gano'n. Oh my God. We are a co-equal branch of government. Hindi tayo pwedeng takutin dito. So, sir, next hearing invited na po siya. Ha? Next hearing invited na po, sir. Ano? Next hearing invited na po siya. Invite natin siya. Paano mo papadala, sir, yung Ha? paano yung invitation sa kanya? First, establish natin kung paano natin sa harapan ng address. Dala natin siya ng invitation doon. At kung sabihin niya wala siya pamasahe, kagasulan ko yung hingi ako ng imuwi kay Dispe. Hingi ako ng pera na kasulan natin pamasahe ni Arlica. Pamasahe niya papunta dito. Pakan po. Will you challenge her, sir? Ha? Will you challenge her Ha? to face the committee? Yes, I'm challenging him. I'm challenging her. Kasi siya naman talagang source itong lahat. Siya wala nagkalat dito sa social media. So mabuting malaman natin direct from the source. Kung saan galing ito. Okay na? Thank you, sir.